traidor at mapanganib sila kung ituring. Ang kanilang uri bihirang pagkatiwalaan. Ang dami ring bata dito. Kaya delikado po sir sa presidente. Pero marami ang hindi sila kilala at nanghuhusga. Look at that. Pinaki talaga. Sabi sa amin dito na mayari, never pa daw siya nakakita nung cobra na nag-spit. Dahil sa likod ng kanilang nakamamatay na tuklaw, Maaari rin silang maging kakampi at kaisa. Sayang, ang laki na nito. Makakatulong pa sana ito sa mga magsasaka. Bawasan yung populasyon ng mga mapaminsalang mga daga. alamin ang kanilang hiling. Dahil sa kanilang taglay na kamandag, marami ang takot at ayaw sa kanila. Kaya ang ilan, pinapatay. Yun. Woo! Oh my God, nag-shade pa siya. At sinasaktan. Eto, medyo duda ako dito. Ayan, oh. Ayan, kita mo may air dito. Yan! That's it, this one. May fracture. Sa San Pablo, Laguna, madalas makatanggap ng tawag ang grupo nila Christian tungkol sa mga ahas na napapadpad sa komunidad. Ang tawag sa kanila, Cobra Rescuers. Madalas cobra ang itinatawag sa kanila. Bale sir, meron sa kapitbahay namin dito na nag-report sa amin na meron daw pong nakita ng mga sighting, yung mga pinagbalatan, at meron din pong tambak. Gusto na po nilang ipacheck dahil para na rin po sa kanilang kaligtasan. So yan, tambak, tsaka pinagbalatan, yan yung clues na kinukuha nyo eh, no? Ang dami ring bata dito. Kaya delikado po sir sa presidente. Kung titingnan natin yung location, yan yung bukid talaga. Tapos masukal pa yung place. May mga manok. It creates an atmosphere wherein they can hide. Malamig dun sa lugar, hindi madaling makuha ng tao. Makes them feel safe, no? Nakausap ko rin ang residenteng nag-report kila Christian. Isang araw po na naririnig po namin yung mga aso at saka yung mga hayop dito. Anong? Kagulong-kagulo. Lumabas kami. Nagkakagulo, nagtatahulan na ganyan. Tapos yung nakita po Ano yung umaga, gabi? Opo. Mga anong oras yun? Mga 10 po siguro. Ngayon po, nakita po namin dyan. Gano'ng kalaki? Malaki na po, mas malaki pa po dito sa... Yung ganong mga clues, yung mga nakikita natin na na pagbabalat, mga pinag-iwanan nila. Those are signs na nandito sa paligid kasi kinakaskas nila yung balat nila doon sa mga kahoy, sa mga bato. Sinamahan ko ang isang grupo sa San Pablo, Laguna na nagre-rescue ng mga ahas. Ayun, yun na. Andiyan na. Ayun. Ayun. Galing ah. Okay. Kuhanin natin. Galing. Grabe, ang galing naman itong team na to. Very good. Woo! Oh my God. Nag-shed pa siya. Nag-shed pa. Grabe, ang laki din ito, ano? Tinignan ko ang kalagayan ng cobra. So meron na siyang peklat dito, you notice. Kasi there's the break in the scales, yung pattern ng scales. Ayan, no, iba. Diba, dapat dire-diretso siyang ganyan eh. Pero dito meron. Siguro na kita na to na hampas na dati, nakawala lang. Nilagay muna siya ni Christian sa katsa. Tinawag po sa amin ng isang residente dito sa San Isidro na naabutan daw po nila na sa daan, duguan at pinangihinalaan po na napaghampas ng mga tao. At meron din pong mga nakikita sa kanyang katawan na sagasa. Puntahan po agad ng grupo namin para i-rescue po yung ahas, para maging safe yung ahas at maging safe po yung tao. Ang laki ah. Very robust yung itsura niya. Ayun nga lang, talagang parang may
May mga sugat, may mga tama dito, no? Buti nakahanap pa kayo ng buhay. Kasi usually, yung mga cobra, pag nakukuha nila, pinapatay na agad eh. Pero ito kasi yung pinaka-kinatatakutan. Kapansin-pansin ang mga sugat nito sa katawan. Sa aking pagsusuri, medyo kritikal ang sitwasyon ng cobra. Kaya kinailangan namin siyang dalhin sa isang veterinary clinic. Sige, x-ray na natin to. Kanina ko pa napapansin, yung kumikilo siya, dito okay siya. In fact, nag-ano pa siya, sumusugod eh. But, dito sa may lumbar area, wala nang muscle tone. So that's one indication na baka may fracture tayo dito. Kanina kasi titignan lang natin siya from a distance. Ngayon, nahahawakan na natin, makikita mo, something's wrong with the scale pattern. Talagang damage siya. Yung continuity ng scales, wala. Sira dito, nakaskas. At sa pagsuri ko sa radiograph, That's it, this one. May fracture. Ayan, no? Ito yung area na yun eh. You see, may break dito. Fractured siya. At meron ding break dun sa kanyang skin. So, ibig sabihin talagang butas. As evidenced by the presence of air. posibleng may infeksyon na rin ang kanyang mga sugat. Kaya ginamot at tinahi ko na rin ito. It will take weeks, 3 weeks to several months, no, for this to fully heal. Kasi reptile siya eh. Hindi katulad ng mga dogs and cats na after a couple of weeks, okay na. Sila sometimes months, no? So, ginamit nating suture material yung matutunaw na. And then, I gave already antibiotics and pain meds, no, NSAIDs. At saka nagbigay na rin ako sa kanya ng Cofort, ng vitamins para, you know, mas ma-increase niya yung chances niya on survival and healing. Pero hindi lahat ng lugar at tao kinamumuhian ang mga makakamandag na ahas. Dahil sa Aborlan, Palawan, sanay na makahalubilo ng isang residente ang ahas sa kanilang bakuran. Palawan spitting cobra raw ang madalas nilang makita dito. Endemic o sa Palawan lang ito makikita. Ito yung tamang habitat. Ito yung area na makawayan. Madaming butas yan sa loob. Crevices sa loob that they can hide. Malamig din siya, so it will provide shade. Nakausap ko ang caretaker sa farm na ito na si Raymer. Dito ko po na area nakita yung ahas. Dito po. Ano ginagawa? Dito yung nakita nyo. Nagpapalamig lang po yan dyan. Nagpapalamig. Opo. Oh, hindi siya dito nakatira. Hindi po. Nakakakita kayo, ano ginagawa ninyo? Yung pinapabayaan lang po. Pag nagalinis po ako dito, nakikita ko lang po na nagpapalamig, bigla pong lumalabas. If you think about it, ito yung area na to, medyo moist kasi gawa ng mataas ang moisture content itong mga saha kapag nabubulok na eh. So kapag mainit sa labas, naturally they will go to places na to cool themselves. Kadalasan sa gabi daw ito nagpapakita. Sa kanilang paniniwala, hindi naman daw ito nangaatake. Sabi sa amin dito na may-ari, never pa daw siya nakakita nung cobra na nag-spit. They're always very calm. Hindi sila yung nalulugod out to really harm. Wala pa rin naman sila incidents dito so far, no? Ang mga ahas kasi tulad ng cobra, mahihain din sila. At mas pipiliin nilang lumayo sa tao kesa salubungin ito. Sa mundong ating ginagalawan, hindi lang tayong mga tao ang nakatira at may karapatan. Dahil maging ang makamandag na ahas ay may malaking papel rin sa ating kalikasan.